Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos sa mga punong saserdote at ng mga Pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Huling araw bago po tayo pumasok sa mga tinatawag nating mga mahal na araw. At yan po ay pasisimulan din mamayang gabi sa rito ng maringal na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. At atin na po munang balikan ang huling mga kaganapan sa ating Ebanghelyo at ang mga sinabi sa atin ni Jesus. At nawa ito ay patuloy pa nating mapagnilayan. 5 linggo rin po tayong naglakbay para po sa mga susunod na mangyayari sa ating Panginoong Jesus. Nung Lunes, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ito'y patungkol doon sa isang babaeng na huli di umano na nakikiapid at inihiling nila na hatulan ni Jesus ang babaeng ito. Pero ipinaubayan ni Jesus at sinabing, kung sino man ang walang sala, siya ang unang bumato. Hindi sinasabi ni Kristo na okay lang makiapid. No? Hindi sinasabi ni Kristo na walang kasalanan yung babae, pero sadyang ipinapaalala sa atin na binibigyan din tayo ng pagkakataon o chances para tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Noong Martes,
muli pinaalala ni Jesus kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Kaya sabi niya, wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng aking Ama. So dito pa lang malalaman natin na ang Diyos natin ay hindi umahatol nang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Noong Miyerkules, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapisahan ng pagpapahayag ng mabuting balita o annunciation, sa pamamagitan ni Maria, muli ang ating katayuan naman. No? Kung nung Martes, sinimulan ni Kristo ulit yung kanyang identity, nung Miyerkules, sa pamamagitan ni Maria, yung ating katayuan sa harapan ng Panginoon ng kanyang sabihin, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. At yung dahil nga, di ba, pinaghahandaan natin, papasukin ni Jesus ang yugtong ito ng ating buhay, ang kamatayan, pero muli tayong mabubuhay. Kaya ang paanyaya, mamatay din tayo sa ating mga kasalanan, nang sa ganon, mabuhay tayo sa kaligtasang ibinibigay ni Kristo. At kahapon, Biyernes, matapos nga na ipahayag ito ni Jesus, siya po ay tinangka nilang dakpin, ngunit siya ay nakatalilis. No? Para bang yung, kung nanonood ka ng pelikula, no? Yung kaba, no? Yung story, di ba? No? Ito na, gusto na siyang hulihin, pero tumalilis si Jesus. At ngayon, Sabado, ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Kaya yung susunod na kwento, eto na po. Nagtago ba si Jesus? Naduduwag ba si Jesus para hindi siya magpakita? Yan, matutunghayan natin yan. Kaya nga ipagdiriwang natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya sana po sa mga susunod na araw, naririyan kayo para tunghayan ang mga susunod na mangyayari. Kaya sa mga krisis na kinakaharap natin, may isang biyaya din naman kung patuloy na tumataas ang gasolina. Magkano na ngayon? 100, aabot na daw ng 150 per liter. No? Pwede tayong mainis, pwede tayong magalit sa mga diskarte at mga plano ng ating gobyerno, pero ang isang maganda rin, para hindi tayo umalis, para hindi tayo gumala, para wala na munang sasakyang kung saan-saan pupunta, kundi ang lahat ay magtungo sa simbahan upang ating pong matunghayan at maidulog din sa ating Panginoon ang mga nangyayari sa ating pong paligid. Amen.